Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Matapos ang madulang tagpo sa basement parking ng mall, hindi hinayaan ni Maureen na lamunin siya ng takot. Ang dating mahiyaing anino ay ganap ng natunaw. Ang natira ay ang matatag na pinuno ng isang pandaigdigang imperyo. Sa loob ng kanyang marangyang penthouse noong gabing iyon, halos mapayapang natutulog ang kambal. Nagpatawag si Maureen ng isang emergency virtual meeting kasama ang kanyang global legal team sa Paris at ang pinakamagagaling na corporate at family lawyer sa Pilipinas. Gusto ko ng temporary restraining order laban sa gobernador. Malamig at mariing utos naman ni Maureen sa screen. Gamitin ninyo ang insidente sa mall. Ginamit niya ang mga tauhan ng pamahalaan para sa personal niyang interest at para ipitin ng isang dayuhang namumuhunan at higit sa lahat. Nagtagis naman ang panga ni Maureen. Ihanda ninyo lahat ng dokumento para sa opisyal na paghain ng Nullity of Marriage of Sole Custody para sa mga anak ko. Habang abala si Maureen sa pagbuo ng kanyang depensa, hindi rin natulog si Governor Jace Montecarlo. Nasa loob siya ng kanyang opisina sa mansyon. Tinititigan ang mga litrato ni Liam at Liana na lihim na kinuha ng kanyang mga tauhan sa mall. Sa bawat anggulo ng mukha ni Liam, nakikita niya ang kanyang sariling pagkabata, ang parehong seryosong tingin na tila ba handang humarap sa buong mundo. Isang malalim na emosyon ang humahaplo sa puso ng gobernador. May mga anak siya, may pamilya siya, at ang katotohanan iyon ay nagbigay sa kanya ng bagong dahilan para lumaban. Hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pag-ibig na dati niyang itinatwa. Kinaumagahan bago pa man makakilos ang mga abogado ni Jace, isang malaking pasabog na ang niyanig sa buong bansa. Hindi idinaan ni Maureen ang laban sa loob ng nakatagong korte. Idinaan niya ito sa harap ng publiko, ang mismong lugar kung saan pinakamaingat si Jace sa kanyang reputasyon. Eksaktong alas 8 ng umaga, nagpalabas ng opisyal na pahayag ang Vance International sa lahat ng pangunahing network ng telebisyon at social media. Isang video mula sa dashcam ng sasakyan ni Maureen at sa CCTV ng mall ang ipinakita sa publiko. Ang marahas na pagbaba ng mga barikada at ang pagpapalibot ng mga armadong tauhan ng Kapitolyo sa sasakyan ng isang international na CEO. Ang headline sa lahat ng balita ay nag-aapoy. Abuso sa kapangyarihan. Governor Jace Montecarlo. Ipinasara ang isang mall para ipitin ang international fashion mogul na si Madam M. Mabilis na bumagsak sa stock market ng mga lokal na kasosyo ng pamilya Montecarlo ang mga botante at media at nagsimulang magtanong at bumatiko sa umano'y diktador na galaw ng isang gobernador. Sa isang iglap niyanig ang matatag na karera sa politika na 12 taong inalagaan ni Jace. Sa loob ng Kapitolyo, nagkakagulo ang mga mambabatas at ang PR team ng gobernador. Pumasok si Lucas sa opisina ni Jace, pawisan at bakas ang matinding kaba. Governor, ang ratings po ninyo ay bumubulusok pababa dahil sa kumakalat na video. Ang Partidong Nasyonal ay humihingi rin ng paliwanag. Ano po ang gagawin natin? Maglalabas ba tayo ng in denial? Tinitigan ni Jace ang telebisyon sa kanyang opisina na nagpapakita ng mukha ni Maureen habang naglalakad palabas ng airport. At sa halip na magalit sa lantarang pag-atake ng asawa sa kanyang karera, isang mahinang tawa ang pinakawala ng gobernador. Isang tawa na puno ng paghanga at pagkilala sa tapang ng babaeng dati ay hindi man lang makatingin sa kanya ng diretsyo. Huwag kayo maglalabas ng kahit anong in denial. Utos naman ni Jace habang isinusuot ang kanyang coat. Pero Governor, masisira ho ang imahe ninyo bilang most eligible bachelor.
at bilang malinis na pinuno. Pagpupumilit naman ni Lucas. Tumingin si Jace sa kanyang aide. Ang mga matang kulay abo ay may pambihirang kapanatagan. Ihanda mo ang mga sasakyan, Lucas. Magpapatawag ako ng isang biglaang live press conference sa Kapitolyo ngayon din. Kung gusto ni Maureen ng laro sa harap ng buong bansa, ibibigay ko sa kanya ang pinakamalaking palabas. Ang malawak na press room ng Kapitolyo ay binalot ng ingay at flash ng mga kamera. Mahigit 50 reporter mula sa iba't ibang dako ng bansa ang naguunahan sa pinakamagandang pwesto. Lahat ay naghihintay sa kumakalat na video na umano'y pang-aabuso niya sa kapangyarihan laban sa tanyag na si Madam M. Habang nagkakagulo sa Kapitolyo, nanonood naman si Maureen mula sa malaking screen ng telebisyon sa loob ng kanyang penthouse. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Formal at prente ang pagkakahalukip-kip. Nag-aabang sa tuluyang pagbagsak ng karera ng kanyang dating asawa. Tingnan natin kung paano mo saluhin ito, Jace. Wika ni Maureen sa kanyang isipan. Bumukas ang pintuan ng press room at pumasok si Jace. Sa kabila ng matinding krisis sa kanyang PR, ang kanyang tikas ay hindi nabawasan. Seryoso ang kanyang mukha. Planchado ang kanyang suit at ang kanyang mga matang kulay abo ay walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Lumapit siya sa podium na napapaligiran ng mga microphone at tumingin ng diretso sa pangunahing kamera na nag-e-ere sa live broadcast sa buong bansa. Agad na sumabog ang mga tanong ng media. Governor Montecarlo, totoo po ba ang aligasyon ng Vance International na ginagamit ninyo ang mga armadong tauhan ng Kapitolyo para i-hostage ang kanilang CEO sa mall? Sigaw ng isang kilalang investigative journalist. Governor, may personal ba kayong alitan kay Madam M para gawin ang ganoong marahas na hakbang? Sunod-sunod na tanong ng isa pa. Itinaas ni Jace ang kanyang kamay upang patigilin ang ingay. Huminga siya na malalim at sa isang pambihirang pagkakataon, ang kanyang labi ay nagpakita ng isang banayad, seryoso ngunit emosyonal na ngiti. Magandang umaga sa sambayan ng Pilipino. Panimula naman ni Jace. Ang kanyang boses ay malalim at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Narito ako ngayon, hindi bilang inyong gobernador, upang ipangtanggol ang aking posisyon. Narito ako bilang isang lalaki, isang asawa, at isang ama na matagal na naghahanap sa kanyang pamilya. Napatigil naman ang mga reporter. Ang nakakabinging katahimikan ay biglang lumamon sa buong kwarto. Kahit si Maureen sa kanyang penthouse ay natigilan. Dahan-dahang naibaba ang kanyang tasa ng kape. Inilabas ni Jace sa isang piraso ng dokumento at itinaas ito sa harap ng mga kamera. Ang kumakalat na video sa mall ay hindi isang akto ng pang-aabuso o kidnapping. Iyon ay isang akto ng isang desperadong ama na matapos ang 5 taon ng pangungulila ay sa wakas ay nakita ang kanyang asawa at ang kanyang kambal na anak. Ang dokumentong hawak ko ngayon ay ang daking Certificate of Marriage. Si Madam M o si Maureen Vance ay hindi isang banyagang namumuhunan na aking iniipit. Siya ang aking legal at kaisa-isang asawa. Tila sasabog ang press room sa sunod-sunod na retrato ng mga reporter ay napasinghap. Ang balitang abuso sa kapanganakan ay biglang napalitan ng pinakamalaking iskandalo at revelasyon sa kasaysayan ng bansa. Ang pinakamakapangyarihang gobernador at ang pinakatanyag na international fashion mogul ay kasal. 5 taon na nakakalipas. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng aking asawa na naging dahilan ng kanyang pag-alis patungong Europa. Pagpapatuloy naman ni Jace, ang kanyang mga mata ay pinalambot ng isang tapat at malalim na pagsisisi na nakikita ng buong bansa. Hindi ko alam na ang kanyang pag-alis ay dala niya ang aking anak na kambal, sina Liam at Liana. Ang ginawa ko sa mall ay isang reaksyon ng isang ama na natatakot na baka sa isang kurap ng mata ay muling maglaho ang kanyang pamilya. Humarap si Jace ng diretso sa kamera. Tila ba direktang tumitingin sa mga mata ni Maureen na kasalukuyang nanunood. Maureen,
Alam kong marami akong pagkakamali sa nakaraan. Alam kong nasaktan kita. Emosyonal ngunit matatag na saad ng gobernador. Kaya kung gusto mong gamitin ang yaman ng kumpanya mong para pabagsakin ako at ang karera ko, malugod ko itong tinatanggap. Handa akong bitawan ang aking posisyon bilang gobernador. Handa kong iwan ang politika. Ngunit, hinding-hindi ko na kayo bibitawan ng mga anak ko. I am officially filing for joint custody and welcoming my family back home. Sa loob ng penthouse, nabitawan naman ni Maureen ang kanyang tasa ng kape na tuluyan na basag sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa telebisyon. Inaasahan niya ang galit ni Jace. Inaasahan niya ang pagtanggi nito, ang paggamit ng maduming taktika ng politika. Ngunit hindi niya inaasahan na handang ibaba ng lalaki ang sarili nitong pride sa harap ng buong nasyon. Aminin ang kanyang pagkakamali at ihandog ang sarili nitong karera para lang sa kanila. Ang unang ganti ng Reyna ay sinagot ng gobernador sa isang deklarasyon ng buong pusong digmaan. Isang digmaan kung saan ang premyo ay ang pagbawi sa kanyang pamilya. Ang deklarasyon ni Jay sa telebisyon ay nagdulot ng malaking lindol sa politika. Sa loob ng ilang oras, ang galit ng taong bayan na umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan ng gobernador ay biglang napalitan ng matinding interes at suporta. Ang mga romantikong Pilipino ay naantig sa tapat na pag-amin ng isang makapangyarihang pinuno na handang iwan ang politika para sa kanyang pamilya. Ngunit para kay Maureen, ang ginawa ni Jace ay isang deklarasyon na mapanganib na digmaan. I-block ang lahat ng tawag sa Kapitolyo. Utos ni Maureen sa kanyang kalihim upang pabilisin ang kanyang lakad sa loob ng penthouse at dublehin ang mga gwardiya sa labi ng building. Walang sino man ang papapasukin. Subalit huli na ang lahat. Hindi lang media ang nakatambak sa labas ng kanyang marangyang kondominium sa lungsod. Naroroon na rin ang mga sasakyan ng Kapitolyo. Eksaktong alas 5 ng hapon ay tumunog ang pribadong doorbell ng penthouse. Naging alerto ang dalawang foreign bodyguards ni Maureen na nakatayo sa loob ng sala. Sumulyap si Maureen sa video intercom at doon ay nakita niya ang mukha ni Jace. Suot pa rin nito ang kanyang business suit. Walang dalang kahit anong armas o mga tauhan, maliban sa isang maliit na folder na hawak ng kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Buksan mo ito, Maureen. Mag-usap tayo bilang mag-asawa o mag-uusap tayo sa harap ng mga kamera na kasalukuyang naghihintay sa ibaba ng building mo. Saad naman ang boses ni Jay sa intercom. Natikom naman ni Maureen ang kanyang mga daliri. Alam niyang seryoso ang asawa. Binuksan niya ang pintuan at sininyasan ang kanyang mga bodyguards na lumitaw sa loob niya bilang proteksyon. Pumasok si Jace. Ang kanyang mga matang kulay abo ay agad na lumipat sa marangyang paligid bago tuluyang huminto sa mukha ni Maureen. Walang bakas ng pagiging mapagmataas sa kanyang tindig, sa halip ay malalim na emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Ano pang kailangan mo, Jace? Ginawa mo na kaming teleserye sa buong bansa. Hindi mo ba talaga kami tatantanan? Galit na asik naman ni Maureen habang pilit na hinahawakan ang kanyang sariling braso para itago ang panginginig. Ibinaba naman ni Jace ang folder sa ibabaw ng glass table sa sala. Narito ako para ibigay ang sagot ko sa mga inihain mong demanda, Maureen. Ito ang aking counter proposal para sa joint custody. Pagpapatuloy ng gobernador. Ang boses ay mababa ngunit matatag. Hindi ko ipagkakait ang mga anak ko sa iyo. Alam kong ikaw ang nag-aruga sa kanila. Ngunit hindi mo rin sila pwedeng ipagkait sa akin, Maureen. Ipinahanda ko na ang silid ni Liam at Liana sa mansyon. Gusto kong doon sila tumira kasama mo. Isang mapait na tawa ang pinakawala naman ni Maureen. Tumira sa mansyon mo, Jace? Nakalimutan mo na ba? Umalis ako sa lugar na yon dahil parang impyerno ang buhay ko sa piling mo. At ngayon, inaasahan mong babalik ako para maging isang dekorasyon sa pamilya mo? Hindi bilang dekorasyon, Maureen.
Humakbang si Jace lapit sa kanya. Sa pagkakataong ito, naging mabilis ang reaksyon ng mga bodyguards ni Maureen at humarang ang mga ito, ngunit mabilis ding itinaas ni Jace ang kanyang mga kamay upang ipakita na wala siyang masamang intensyon. Tinitigan niya si Maureen sa likod ng mga bantay nito. Maling-mali ako noon. At gabi-gabi kong pinagsisisihan ang bawat segundong pinaluha kita sa villa na yon. Basag ang boses ng gobernador. Ang kanyang mga mata ay binalot ng totoong pagsisisi. Hindi kita pinababalik bilang anino ko, Maureen. Ang mansyon, ang Kapitolyo, ang buong buhay ko. Ibibigay ko sa iyo ang susi. Ikaw ang magiging reyna roon. Hayaan mo lang akong patunayan sa mga anak ko na may ama silang handang ibigay ang lahat para sa kanila. Bago pa man makasagot si Maureen, isang maliit na pinto sa gilid ng sala ang dahan-dahang bumukas. Lumabas ang munting si Liana. Hawak-hawak ang isang stuffed toy, habang sa likod niya ay nakatayo si Liam na may seryosong tingin at protektadong nakahawak sa kamay ng kanyang kapatid. Narinig ng kambal ang sigawan sa sala. Nang makita si Jace, ang dalawang kambal ay tila natunaw ang natitirang lamig sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Binitiwan ang kanyang folder at tiningnan ang kambal nang may nag-uumapaw na pagmamahal. Liam? Liana? Mahinang tawag ni Jace. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. I'm your daddy, and I will never let anyone hurt you or your mommy again. Napatitig si Maureen sa kanyang mga anak at pagkatapos ay kay Jace na kasalukuyang nakaluhod sa harap ng kambal. Ang pader na galit na 5 taon niyang itinayo sa Europa ay biglang nayanig ng isang matinding takot. Ang takot ay biglang nayanig ng isang matinding takot. Ang takot na baka sa pagkakataong ito, ang puso niya mismo ang sumuko sa lalaking minsan na nagwasak sa kanya. Ang sala ng penthouse ay muling binalot ng isang mabigat na katahimikan. Nakaluhod pa rin si Governor Jace Montecarlo sa makinis na sahig. Ang kanyang mga matang kulay abo na dati kilala sa pagiging malamig ay puno ngayon ng pagsusumamo habang nakatitig sa kambal. Nagtago si Liana sa likod ng kanyang kuya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Mommy, is he really our daddy? The one from the television, Mommy? Mahiyain at mahinang tanong ng munting dalagita. Bago pa man makasagot si Maureen, humakbang si Liam ng isang beses patingkad. Tinitigan niya si Jace ng diretso sa mga mata. Isang 5 taong gulang na bata na may tapang na tila hihigit pa sa bodyguards na nakapaligid sa kanila. If you are our daddy, why did you make my mommy cry? Seryoso at malamig na tanong naman ni Liam. Ang bawat salitang munting batang lalaki ay tila isang palasong direktang bumaon sa konsensya ng gobernador. Napasandal naman si Jay sa kanyang sariling tuhod. Hindi makapagsalita. Ang makapangyarihang pinuno ng South Province, ang lalaking kayang magpaatras ng mga mambabata sa isang debate, ay tuluyang napatameme sa harap ng sarili niyang 5 taong gulang na anak. Liam, Liana, pumasok na muna kayo sa kwarto, ngayon din. Utos naman ni Maureen. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may otoridad na hindi pwedeng baliin ng mga bata. Sumunod naman si Yaya Clara at mabilis na ginabayan ang kambal pabalik sa silid. Nang magsara ang pintuan, hinarap ni Maureen si Jace na dahan-dahang tumayo mula sa pagkakaluhod. Nakita mo na sila, Jace. Narinig mo na anak mo sila. Mariing saad naman ni Maureen. Habang ang mga luha na pilit niyang pinipigilan ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga mata. Hindi mo mabubura ang 5 taong kawalan sa isang gabi lang. Hindi mo pwedeng bawiin ang pamilyang itinapon mo dahil lang nagising ka sa isang araw na gusto mo na kaming hindi maging dekorasyon ng buhay mo. Maureen, please. Let me explain. Pagsusumamo naman ni Jace,
Binaliwala ang kanyang natitirang pride habang sinusubukang abutin ang kamay ng asawa. "Huwag mo akong hawakan!" Pagtabig naman ni Maureen sa kanyang kamay. "Iwan mo na ang folder na yan, Jace. Ipapabasa ko yan sa mga abogado ko. Pero huwag kang umasa na papayag ako sa joint custody ng ganoon kadali. Kung kailangan dumanak ang dugo sa korte para maprotektahan ko ang mga anak ko, gagawin ko." Tumingin si Jay sa folder sa ibabaw ng lamesa at pagkatapos ay kay Maureen. Batid niyang ang pader ng galit at sakit na itinayo ng asawa sa loob ng 5 taon ay napakataas at napakatibay. Ngunit sa halip na sumuko sa kanyang matang kulay abo, ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Hindi ang determinasyon ng isang politikong gustong manalo sa eleksyon, kundi ang determinasyon ng isang asawa at ama na handang gibain ang pader na nakaraan. "Iiwan ko ang mga dokumentong ito, Maureen." May hinahon ngunit seryosong saad ni Jace habang naglalakad patungo sa pintuan. "Ngunit huwag mong iisiping susuko ako. Magsisimula pa lang ang laban natin. At sa pagkakataong ito, gagawin ko ang bawat segundo para patunayan sa'yo na nagbago na ang lalaking nanakit sa'yo noon." Nang magsara ang pintuan ay tuluyang makaalis ang gobernador na paupo naman si Maureen sa sofa. Itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at doon ay umiyak ng buong puso. Ang digmaan ay formal na nag-uumpisa at sa unang pagkakataon natatakot siya. Hindi dahil sa kapangyarihan ni Jace, kundi dahil sa takot na baka sa sariling puso niya ay muling magtaksil sa kanya. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng pansamantalang katahimikan. Ngunit para kay Maureen, alam niyang ito na ang simula ng isang mahaba at madugong labanan. Habang sinusuri ng kanyang mga abogado ang counter-proposal ng gobernador sa sala, nanatili si Maureen sa balkonahe ng penthouse. Nakatingin sa nagtataasang gusali ng lungsod. "Ma'am Maureen," lumapit ang kanyang binuong chief legal counsel na si Attorney Santos. "Inayos na po namin ang mga dokumentong iniwan ni Gobernador Montecarlo. Sa legal na aspeto, napakahirap niyang tapatan. Hindi niya hinihingi ang buong kustodiya. Joint custody ang kanyang habol at handa niyang ibigay ang halos kalahati ng kanyang mga ari-arian para sa pangalan ng kambal bilang garantiya." Naitikom naman ni Maureen ang kanyang mga labi. Ibig sabihin, kahit sa korte may laban siya. "Opo ma'am, lalo na't kasal pa rin kayo sa ilalim ng batas at wala siyang record ng pisikal na pang-aabuso sa inyo o sa mga bata noon. Bukod pa rito, ang kanyang live press conference ay lumikha ng matinding paborabling opinyon sa publiko. Kung tatanggihan natin siya bilang walang mabigat na dahilan, baka magmukha tayong maramot sa mata ng batas." Bago pa man makasagot si Maureen, tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang hindi rehistradong numero ang nasa screen, ngunit alam na niya kung kanino iyon. Huminga siya ng malalim at sinagot ito. "Ano pa ba ang kailangan mo, Jace?" "Gusto kong yayain ang mga anak ko sa isang tanghalian ngayon, Maureen." Malumanay ngunit may pambihirang kapanatagan ang boses ng gobernador sa kabilang linya. Walang media, walang mga bodyguards ng Kapitolyo na nakapaligid at higit sa lahat, kasama ka. Sa isang pribadong lugar na ikaw lang ang mamimili. At sa tingin mo ba papayag ako pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Matigas na tanggi naman ni Maureen. Maaari mong tanggihan ang alok ko bilang asawa mo. Pero Maureen, huwag bilang ama ng mga bata. Katwiran naman ni Jace. May bakas ng pakiusap ang kanyang tono. "Narinig mo si Liam kagabi. Gusto kong sagutin ang kanyang mga tanong ng diretso. Karapatan ng bata na makilala ako ng personal, hindi sa pamamagitan ng mga papeles o telebisyon." Napatigil naman si Maureen. Tumingin siya sa loob ng sala kung saan abala sina Liam at Liana sa pagguhit. Kahit anong pilit niyang itanggi, alam niyang nag-iiwan ng malalim na marka sa kanyang panganay ang pagkakatagpo kay Jace. Ang kuryosidad sa mga mata ng kanyang mga anak
ay hindi niya pwedeng basta-basta ipagkait. Isang oras, Jace. Sa wakas ay sumuko si Maureen. Ngunit nanatiling malamig ang kanyang boses. Sa isang eksklusibong restaurant sa BGC. Ako ang magpapareserba ng lugar. At kapag may nakita akong kahit isang reporter doon, hinding-hindi mo na muling makikita ang mga anak mo. Salamat, Maureen. Darating ako. Sagot naman ni Jace bago ibaba ang tawag. Makalipas ang 2 oras, nakaupo na ang mag-iina sa isang pribadong silid ng isang marangyang Francis na restaurant. Eksaktong 12:00. Bumukas ang pinto nang pumasok si Jace. Suot niya ang isang simpleng puting polo shirt at maong. Malayo sa kanyang formal na kasuotan bilang gobernador. Walang bitbit na kahit anong folder o papel. Tanging ang kanyang sarili. Nang makita siya ni Liana, bahagya itong kumapit sa braso ng kanyang ina. Habang si Liam naman ay binitawan ang kanyang tinidor at seryosong tumitig sa lalaki. Umupo si Jace sa tapat nila. Tinitigan niya ang 3 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay na ngayon ay nasa harap niya sa wakas. Umorder sila ng pagkain sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Hanggang si Jace na mismo ang bumasag sa pader na nakapaligid sa kanila. Hinarap niya ang kanyang panganay. Liam, tinatanong mo ako kagabi kung bakit ko pinaiyak ang mami mo noon. Naging alerto naman si Maureen. Handang pumagitna kung anuman ang sasabihin ng lalaki. Ngunit pinatigil siya ng tapat at seryosong tingin ni Jace. Noong kasama ko pa ang mami mo, naging isang napakasamang tao ako. Ang pag-amin ni Jace nang walang pag-alinlangan. Diretso ang tingin sa kanyang anak. Naging maramot ako. Naging bulag sa trabaho ko. At hindi ko binaliwala ang kabutihan ng mami mo. Kaya siya umalis. Dahil kasalanan ko ang lahat. Iniwan ko siya sa lungkot. Napatitig si Liam sa kanyang ama, tila ba tinitimbang kung totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Ngunit narito ako ngayon para humingi ng patawad sa kanya at sa inyo. Pagpapatuloy ni Jace, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig habang nakatitig sa 2 bata. Hindi ko hinihiling na maging isang perpektong papa sa inyo sa isang araw. Ang gusto ko lang, bigyan ninyo ako ng pagkakataon na protektahan kayo ngayon. Bahagyang lumambot naman ang mukha ng munting si Liana, habang si Liam naman ay tumingin kay Maureen. Tila ba naghihintay ng hudyat mula sa kanyang ina kung dapat ba niyang paniwalaan ang lalaking nasa harap nila. Tumingin si Maureen kay Jace. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita niya ang totoong Jace Montecarlo, ang lalaking tuluyan ng ibinaba ang kanyang korona, ang kanyang pride at ang kanyang kapangyarihan para sa isang maliit na pagkakataon na mapalapit sa kanyang pamilya. Ang pader na nakaraan ay hindi na tuluyang gumuho, ngunit sa unang pagkakataon nakakita si Maureen ng isang maliit na lamat dito. Habang unti-unting nagkakaroon ng lamat sa pader ng pagitan ni Jace at Maureen, isang mas malaking bagyo naman ang nagbabadyang sumira sa kanilang pamilya. Ang pamilya Montecarlo, partikular na ang makapangyarihang ina ni Jace na si Doña Aurora Montecarlo, ay hindi natutuwa sa mga nagaganap. Para kay Doña Aurora, isang malaking kahihiyan sa kanilang purong dugong politiko ang ginawang paglutang ni Jace sa telebisyon para magmakaawa sa isang babaeng nanggaling sa wala. Ngunit higit sa lahat nang malaman niyang may kambal na tagapagmana ang mga Montecarlo, nagbago ang ihip ng hangin. Sa loob ng marangyang ancestral mansion ng mga Montecarlo sa probinsya, seryosong nag-uusap ang Donya at ang kanyang personal na abogado. Hindi ko hahayaang ang mga apo ko ay lumaki sa piling ng isang fashion designer na pinalayas na natin noon. Malamig na saad naman ni Doña Aurora habang humihigop ng tsaa. Kung ayaw ni Jace na gamitin ang kanyang kapangyarihan para kunin ang mga bata, ako ang gagawa. Ihanda mo ang kaso. Gagamitin natin ang lahat ng impluwensya natin sa hustisya, sa sistema ng patunayan ang karapat-dapat si Maureen na maging solong ina dahil sa kanyang pagbago-bagong schedule sa ibang bansa. Kinahapunan habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang business meeting si Maureen sa kanyang opisina sa lungsod, biglang pumasok si Attorney Santos na may hawak na isang opisyal na subpwena. Ma'am Maureen,
May malaking problema po. Daga-alalang saan naman ang abogado. Hindi po ito galing kay Governor Jace. Ito po ay isang formal na petisyon para sa custody na inihain ng kanyang ina, si Doña Aurora Montecarlo. Humihiling sila ng agarang hold departure order para sa kambal. Napatayo naman si Maureen, ang kanyang mukha ay binalot na matinding galit. Ano? Pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Jay sa restaurant, ito ang gagawin nila? Ginamit niya lang bang pagkakataong iyon para amuin ako habang ang pamilya niya ay sinasaksak ako sa likod? Hindi nag-aksaya ng oras si Maureen. Sa labis na puot, tinawagan niya si Jace at tinarap ito ng walang takot. Napakalupit mo, Jace. Akala ko ba nagbago ka na? Ginamit mo lang bang pagkain natin kasama ang mga bata para lituhin ako habang ang ina mo ay naghahanda ng gagawin nila sa akin? Sa kabilang linya naman ay natigilan si Jace sa kanyang opisina sa Kapitolyo. Maureen, anong sinasabi mo? Wala akong alam sa... Huwag ka nang tumanggi pa! Sigaw naman ni Maureen. Tuluyan ang gumuho ang maliit na tiwalang kamakailan lang ay nabubuo. Nasa kamay ko na ang subwena mula kay Doña Aurora. Kung akala ninyo mga Montecarlo kayo, ay magpapasupil ako. Tulad ng ginawa niyo sa akin 5 taon na nakakalipas, nagkakamali kayo. Handa kong sunugin ang buong probinsya mo bago mo mahawakan ang mga anak ko. Naitapon ni Jace ang kanyang telepono sa mesa. Ang kanyang mga matang kulay abo ay nag-aapoy sa matinding galit. Hindi kay Maureen, kundi sa sarili niyang pamilya na pilit na sumisira sa pagkakataon niyang maitama ang kanyang mga pagkakamali. Lucas! Sigaw naman ng gobernador na umaalingaw-ngaw sa buong palapag. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo ngayon sa Ancestral Mansion, ngayon din. Ang digmaan na pilit na iniiwasan ni Jace na dumanak sa loob ng kanyang pamilya ay tuluyan ng dinala ng sariling pintuan. At sa pagkakataong ito kailangan niyang pumili. Ang kanyang pamilyang pinagmulan o ang pamilyang kanyang binuo. Ang malaking pinto ng Ancestral Mansion ng mga Montecarlo ay marahas na bumukas. Humakbang papasok si Governor Jace Montecarlo. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng isang paparating na bagyo. Ang kanyang mga security na sumunod sa kanya ay nanatili sa labas. Batid ang tindi ng galit ng kanilang pinuno. Sa dulo ng maranyang sala nakaupo si Doña Aurora. Kalmado pa rin nagbabasa ng isang magazine habang nakataas ang isang kilay nang makita ang kanyang anak. Jace, ano ang kaguluhang pambabastos na ito sa pamamahay ko? Malamig na tonong wika ng malamatandang babae. Iurong mo ang petisyon, mama. Walang paligoy-ligoy na utos ni Jace. Ang kanyang boses ay mababa ngunit may talim na nakakapangilabot. Iurong mo ang kaso laban kay Maureen ngayon ding. Ibinaba naman ni Doña Aurora ang magazine at tumayo na may pambihirang dignidad. At bakit ko gagawin yan? Ginawa ko lang ang tama para sa pamilyang ito. Ang mga Montecarlo ay hindi nagmamakaawa sa isang babae nang galing sa wala. Ang mga apo ko ay dapat lumaki rito, sa ilalim ng ating pangalan. Hindi sa Europa kasama ang isang fashion designer na walang alam sa politika. Isang mapait at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jace. Humakbang siya lapit sa kanyang ina. 5 taon ang nakalipas. Hinayaan kong diktahan mo ang buhay ko, mama. Hinayaan kong saktan ninyo si Maureen dahil bulag ako sa kapangyarihang ibinigay ninyo sa akin. Diretsyong saad naman ni Jace. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-alinlangan ngunit tapos na ang panahong iyon. Ang mga anak ko ay hindi ninyo pag-aari at si Maureen. Siya ang asawa ko. Kasal lang kayo sa papel, Jace. Ang babaeng iyon ang sumira sa karera mo ngayon. Sigaw naman ni Doña Aurora. Kung ganoon, handa kong tapusin ang karera ko. Madiing sagot naman ng gobernador na tuluyang nagpatahimik sa buong mansyon. Kung ang pagiging gobernador ang dahilan kung bakit pakiramdam ninyo ay may karapatan kayong tapakan ang pamilya ko, handa ako magbitaw sa posisyon bukas na bukas din.
Ngunit tandaan mo ito, Mama. Kapag itinuloy mo ang kasong ito, hinding-hindi mo na ako makikita muli sa mansyong ito. Mamili ka. Ang iyong pride o ang kaisa-isa mong anak. Natigilan naman si Doña Aurora, ang kanyang mukha ay namutla sa matinding gulat. Hindi niya akalaing handang talikuran ni Jace ang lahat ng kanyang pinaghirapan para lang sa kanyang mag-iina. Samantalang sa loob ng kanyang penthouse, abala si Maureen sa pag-iimpake ng mga gamit ng kambal. Ang kanyang mukha ay binalot ng labis na determinasyon at takot. Gumuho na ang kanyang tiwala. Ang tanging nasa isip niya ay ilikas sina Liam at Liana pabalik ng Paris, bago pa man magbaba ng whole departure order ang korte. Yaya Clara, ihanda mo ang mga bata. Aalis tayo ngayon din. Utos ni Maureen habang isinasara ang isang malaking traveling bag. Mommy, where are we going? Are we leaving for Papa again? Malungkot na tanong na munting si Liana mula sa pintuan. Si Liam naman ay nakatayo sa tabi ng kanyang kapatid, tahimik ngunit may malalim na pag-alala sa kanyang mga mata. Haharapin sana sila ni Maureen upang magpaliwanag ng biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi tawag kundi isang mensahe mula kay Jace ang bumabadya sa kanyang screen. Isang kalakip na opisyal na dokumento ang pinadala nito. Binuksan ni Maureen, ito ay formal na pag-urong at pagpapawalang bisa sa petisyong inihain ni Doña Aurora na may lagda ng mismong abogado ng mga Monte Carlo. Kalakip ang isang sulat mula kay Jace. Maureen, binawi na ang petisyon. Walang sino mang kukuha sa mga anak natin sa iyo. Kahit ang sarili kong pamilya. Ipinapangako kong poprotektahan kayo. At gagawin ko iyon kahit ang ibig sabihin ay kalabanin ko ang sarili kong dugo. Huwag kayong umalis. Pakiusap. Nabitawan ni Maureen ang hawak niyang damit, dahan-dahang napasandal sa gilid ng kama. Ang kanyang puso ay muling binalot ng isang matinding kalituhan. Ang lalaking akala niya ay kasabwat sa kanyang pagbagsak ay siya palang bumasag sa sarili nitong pamilya para lamang manatili silang ligtas. Ang gabi ay binalot ng malakas na buhos ng ulan, tila nakikiramay sa bigat ng haging nakapaligid sa penthouse. Nakaupo si Maureen sa gilid ng kama. Nakatitig pa rin sa screen ng kanyang telepono kung saan nakabukas ang mensahe ni Jace. Ang mga travel bag ng kambal ay nanatiling nakabukas sa sahig, ngunit ang determinasyon niyang tumakas ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pag-iisip. Maureen, mahinang tawag ni Yaya Clara mula sa pintuan. Nakatulog na po ang kambal. Itutuloy po pa po natin ang pag-alis natin patungong airport. Huminga ng malalim si Maureen at dahan-dahan binalingan ang kinalalagyan ng kanyang matapat na kasama. Hindi muna, Yaya. Ibalik mo muna ang mga damit nila sa closet. Nang lumabas ang Yaya, lumapit naman si Maureen sa malaking glass wall ng sala. Sa ibaba, sa kabila ng madilim at basang kalsada, napansin niya ang isang pamilyar na itim na SUV na nakaparada sa tapat ng building. Walang ibang kasamang sasakyan, walang mga tauhan ng Kapitolyo, tanging ang sasakyan lang ni Jace na nakabukas ang headlights sa ilalim ng ulan. Hindi na nakatiis si Maureen, kumuha siya ng payong, bumaba ng elevator at lumabas ng labi ng kondominium. Nang makita ng gobernador ang figura ng asawa, papalapit sa kanyang sasakyan, mabilis nitong binuksan ang pintuan at bumaba. Hindi alintana ang malakas na ulan na agad nagpabasa sa kanyang suot na polo shirt. Huminto si Maureen sa harap niya, protektado ng hawak niyang payong. Tinitigan niya ang lalaki, basang-basa, may mga bakas ng pagod sa ilalim ng mga mata nito, ngunit may pambihirang kapayapaan sa mukha. Bakit ka narito, Jace? Sabi ko sa'yo, huwag mo kaming susundan. Malamig na pagbungad naman ni Maureen, bagamat may kaunting panginginig ang kanyang boses dahil sa lamig ng gabi. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka aalis, Maureen. Basag naman ang boses ni Jace, habang ang ulan ay patuloy na pumapatak sa kanyang mukha. Nang hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, natakot ako, Maureen. Natakot ako na baka tuluyan mo nang ilayo sa akin ang mga anak ko dahil sa ginawa ng pamilya ko. Tinitigan siya ni Maureen, pilit na hinahanap ang anumang
bahid ng kasinungalingan sa mga mata ng gobernador. Kinalaban mo ang sarili mong ina, Jace. Binasag mo ang sarili mong pamilya para sa amin. Pero bakit? Dahil kayo ang totoong pamilya ko, Maureen. Sigaw ni Jace sa gitna ng ingay ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa tapat na emosyon. 5 taon akong nabuhay sa isang malaking kasinungalingan na ang kapangyarihan at pangalan ng mga Monte Carlo ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit na makita ko kayo ni Liam at Liana, napagtanto ko na walang saysay ang korona ko kung wala kayo sa piling ko. Lumapit pa si Jace ng isang dangkal. Hinawakan ang gilid ng payong ni Maureen upang mas mapalapit ang mukha nito sa kanya. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon, Maureen. Alam kong malalim ang sugat na iniwan ko sa iyo. Pagsusuma mo naman ng gobernador. Ang tanging hiling ko lang, huwag mo silang ilayo sa akin. Hayaan mo akong maging ama na nararapat para sa kanila. Hayaan mo akong protektahan kayo kahit mula sa sarili kong dugo, Maureen. Napatitig si Maureen sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang Jace Monte Carlo na kilala ng buong bansa bilang isang matigas at walang katapat na pinuno ay kasalukuyang nakatayo sa ilalim ng ulan. Nagmamakaawa para sa isang pagkakataon. Dahan-dahang ibinaba ni Maureen ang hawak niyang payong. Hinayaang pumatak din ang ulan sa kanyang sariling mukha upang sabayan ang lalaki. Isang formal ngunit may bahagyang lambot ng ngiti sa mga labi ang sumilay sa kanya. Ipinatigil ko na ang pag-alis ng kambal, Jace. Saad naman ni Maureen na naging dahilan upang mag-abang ng pag-asa ang mga matang kulay abo ni gobernador. Ngunit huwag mong isipin na magiging madali ang lahat. Hindi sapat ang pagbawi ng petisyon ng ina mo para makuha mo ang tiwala ko. Kung gusto mo talagang patunayan ang sarili mo, dumaan ka sa linyang itatakda ko. Kahit anong linya, Maureen, susundin ko. Mabilis at walang pag-alinlangang sagot naman ni Jace, habang ang isang tapat na ngiti ay tuluyang sumilay sa mga labi niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bagyo sa labas ay patuloy sa pagbuhos. Ngunit sa pagitan ng dalawang pusong matagal nang nagkakasakitan, ang unang tunay na kapayapaan ay dahan-dahang nagsisimulang sumibol. Pagkatapos ng gabi ng pag-uusap sa ilalim ng ulan, nagbago ang sa pagitan ni Jace at Maureen. Hindi na sila mga estranghero, ngunit hindi rin sila mag-asawang bumalik sa dati. Sila ngayon ay dalawang makapangyarihang pinuno na nagkasundong maglatag ng mga panuntunan para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Kinaumagahan pinapunta ni Maureen si Jace sa kanyang opisina sa Vance International. Sa pagkakataong ito walang ulan, walang emosyonal na pagsusumamo. Nakaupo si Maureen sa likod ng kanyang malawak na glass desk, suot ang isang napaka-eleganting itim na business suit. Habang si Jace naman ay nakaupo sa tapat niya, formal at nakikinig. Inilapit ni Maureen ang isang manipis na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Iyan ang co-parenting agreement na binuo ko kasama ang mga abogado ko, Jace. Panimula ni Maureen, ang boses ay professional at walang bahid na personal na emosyon. Kung gusto mo talagang maging bahagi ng buhay ni Liam at Liana, kailangan mong permahan at sundin ang bawat linyang nakasulat dyan. Kinuha ni Jace ang dokumento at binasa ito. Walang media at politika. Hindi pwedeng gamitin ang kambal sa anumang kumpanya, political PR, or media exposure ng Kapitolyo. Schedule ng pagbisita. May karapatan si Jace na makasama ang mga bata tuwing Sabado at Linggo. Ngunit sa loob lamang ng Maynila o sa mga lugar na aprobado ni Maureen. Walang magaganap na pagtulog sa mansyon ng mga Monte Carlo hanggat hindi pa handa ang mga bata. Pribadong buhay, mananatili ang kambal sa penthouse na kasama si Maureen. Si Jace ang magiging
papa sa labas ng trabaho. Ibig sabihin, kapag kasama ang mga bata siya ay isang ordinaryong ama at hindi ang gobernador. Tumingin si Jace kay Maureen matapos basahin ang mga kondisyon. Sa halip na magreklamo sa higpit ng mga patakaran, marahan siyang tumango. Inilabas niya ang kanyang ballpen at walang pag-alinlangan na nilagdaan ang dokumento. Gaya ng sinabi ko kagabi, Maureen, susundin ko ang bawat linyang itatakda mo. Saad ni Jace habang ibinabalik ang papel. Ang mahalaga sa akin ay ang pagkakataong makasama sila. Mabuti kung ganon. Sagot naman ni Maureen, sabay bawi sa dokumento. Magsisimula ang kasunduan ngayong Sabado. Yayain mo silang lumabas, ngunit tandaan mo, babantayan kita. Dumating ang araw ng Sabado. Ito ang unang opisyal na Daddy's Day ni Jace. Sa halip na marangyang restaurant o eksklusibong mall, pinili ni Jace na dalhin ang kambal sa isang malawak at pribadong eco park sa labas ng lungsod na pagmamay-ari ng isang malapit na kaibigan. Walang ibang tao, walang banta ng media, tanging ang kalikasan at sila lang. Kasama nila si Maureen na nakaupo sa ilalim ng puno, nagpapanggap na nagbabasa ng mga business report sa kanyang tablet, ngunit ang totoo ay nakatitig ang kanyang mga mata sa bawat galaw ng gobernador. Daddy, look! A butterfly! Masayang tili naman ni Liana habang tumatakbo sa damuhan. Hinahabol ang isang kulay asol na paru-paro. Nakangiting sumunod si Jace. Maingat na inalalayan ang munting dalagita para hindi ito madapa. Si Liam naman ay nakatayo sa tabi ng isang maliit na lawa. Pinapanood ang mga isda. Lumapit si Jace sa kanyang panganay at dahan-dahang umupo sa tabi nito. Gusto mo ba silang pakainin? Tanong ni Jace kay Liam sabay abot ng isang maliit na lalagyan ng feeds. Tiningnan muna ni Liam ang lalagyan bago tumingin ng diretso sa kanyang ama. Ang matatalas nitong matang kulay abo ay sinusuri pa rin ang pagkatao ng lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali, marahang kinuha ni Liam ang feeds at nagsimulang maghagis sa tubig. Isang tahimik na tagumpay ang naramdaman ni Jace sa kanyang dibdib. Hindi man siya agad niyakap ng kanyang anak. Ang pagtanggap nito sa kanyang alok ay isang malaking hakbang. Habang pinapanood sila ni Maureen mula sa malayo, hindi niya mapigilang makaramdam ng isang kakaibang kirot at lambot sa puso. Nakikita niya kung paano magpakababa si Jace, kung paano nito punasan ang pawis ni Liana, at kung paano nito respetuhin ang espasyong hinihingi ni Liam. Ang lalaking ito ay malayo sa mga aroganting asawa na nag-iwan sa kanya sa dilim ng Monte Carlo Villa. Ngunit sa gitna na mapayapang hapon na iyon, biglang nag-vibrate ang telepono ni Jace na nasa ibabaw ng picnic mat. Dahil malapit si Maureen, aksidente niyang nasulyapan ng screen. Isang mensahe mula kay Lucas ang bumadya at ang nilalaman nito ay agad na nagpabalik ng lamig sa kapaligiran. Governor, nakumpirma na po namin. May mga nakatalagang investigador si Doña Aurora na patuloy na sumusubaybay sa kilos ni Madam M. At ng mga bata, mukhang hindi pa rin sumusuko ang Doña sa pagpaplano. Napatayo naman si Maureen. Ang hawak niyang tablet ay halos mabitawan niya sa tindi ng bigla ang galit at takot na gumapang sa kanyang dibdib. Ang kapayapaan ng hapon ay biglang napunit. Tinalikuran niya ang picnic area at mabilis na naglakad patungo sa kinaroroonan ni Jace at ng kambal. Yaya Clara, dalhin mo muna ang mga bata sa loob ng rest house, ngayon din. Utos naman ni Maureen. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses sa harap ni Liam at Liana, ngunit halata ang bagsik sa kanyang mga mata. Mami, may problema po ba? Tanong naman ni Liam. Matalas ang pakiramdam ng bata na hindi magandang nangyayari. Wala anak, may kakausapin lang si Mami. Sa daddy ninyo. Sige na, sumunod na kayo kay Yaya. Sagot naman ni Maureen habang pilit na ngumingiti sa anak. Nang makapasok ang mga bata sa rest house,
Hinarap ni Maureen si Jace na noon ay nakatayo na at nagtataka sa biglaang pagbabago ng ihip ng hangin. Kinuha ni Maureen ang telepono ng gobernador na naiwan sa mat at lantarang iniharap ang screen sa mukha nito. Akala ko ba kontrolado mo na ang ina mo, Jace? Mariing asik naman ni Maureen. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ano ito? Ang mga investigador ni Doña Aurora na nakabuntot sa amin. Ibig sabihin, kahit sa mga sandaling ito, pinapanood kami ng pamilya mo. Hindi ligtas sa mga anak ko. Nang mabasa ni Jace ang mensahe mula kay Lucas, nagtagis ang kanyang panga at ang kanyang mga matang kulay abo ay binalot na matinding puot. Maureen, makinig ka. Wala akong kinalaman dito. Ipinapangako ko sa'yo na poprotektahan ko kayo at gagawin ko yon. Paano mo kami poprotektahan kung ang mismong kalaban ay ang sarili mong ina? Naiintindihan mo ba, Jace? Bulyaw naman ni Maureen. Tuluyang lumabas ang takot ng isang ina. Ang akala ko ba, dumaan ka na sa linyang itinakda ko. Pero paano ako magtitiwala kung ang bawat hakbang namin ay may nakatayong bitag mula sa mga Monte Carlo? Dahil tatapusin ko ito ngayon din. Malamig ngunit determinadong sagot naman ni Jace. Inilabas ng gobernador ang sarili niyang telepono at tinawagan si Lucas. Lucas, nasaan ang mga investigador na ipinadala ni Mama? Mabuti. Paligiran ninyo sila ng mga tauhan ng Kapitolyo. Kumpiskahin ang lahat ng camera gadgets at dokumentong hawak nila. At sabihin mo sa kanila, kapag nakita ko pa ang mukha nila sa loob ng redyum ng pamilya ko, personal ko silang ipakakulong sa ilalim ng mga kasong paglabag sa privacy at harassment. Ibinaba ni Jace ang tawag at muling hinarap si Maureen. Lumapit siya ng isang hakbang ngunit nanatiling may respeto sa espasyo ng asawa. Hindi ko hahayaang masira ang kasunduan natin, Maureen. At higit sa lahat, hindi ko hahayaang madungisan ng kahit sino ang kaligtasan ni Liam at Liana. Kahit pa sa sarili kong ina. Deklara naman ni Jace bawat salita ay may bigat ng isang opisyal na sumpa. Ako ang haharap kay Doña Aurora. Tatapusin ko ang impluwensya niya sa buhay natin para patunayan sa iyo na seryoso ako sa pamilyang ito. Tinitigan siya ni Maureen sa kabila ng galit, nakita niya ang lantarang pagpili ni Jace. Muli nitong tinalikuran ang sariling dugo para sa kanila. Ang lamat na pader sa nakaraan ay dahan-dahang lumalalim. Ngunit ang totoong pagsubok ay kung paano titibagin ng gobernador ang huling galamay ng kanyang nakaraan. Kapangyarihang hindi nag-aaksaya ng oras si Governor Jace Montecarlo, iniwan niya ang Eco Park na may mahigpit na seguridad para sa kanya mag-iina at dumiretso sa ospisyal na tanggapan ng mga Monte Carlo sa lungsod kung saan alam niyang naroroon ang kanyang ina para sa isang pagpupulong ng kanilang pamilyang korporasyon. Binalot na matinding kaba ang mga eksena at tauhan nang makita ang kanilang gobernador. Ang kanyang aura ay mas madilim pa sa nagbabadyang unos at walang sino mang nangahas na humarang sa kanyang daan. Tulad ng inaasahan, marahas na binuksan ni Jace ang pintuan ng opisina ni Doña Aurora. Ang matandang babae ay kasalukuyang nakikipag-usap sa kanyang chief investigator na sa G. Alcantara. Sa ibabaw ng mesa ay may mga nakalatag na palihim na kuha ng mga larawan ni Liam at Liana sa Eco Park. Jace, anong ibig sabihin ng kawalan mo ng modo? Gulat na gulat at rason ng Donya habang mabilis na tinatakpan ang mga larawan. Hindi siya sinagot ng gobernador. Sa halip binalingan ni Jace ang investigator na may matatalas na nangangalit na mga panga. Alcantara, labas! Pero Governor, sabi ko lumabas ka bago ko utusan ang mga pulis na ibaba ka at kalad ka rin patungo sa pinakamalapit na presinto sa kasong illegal surveillance at harassment. Sigaw ni Jace na yumanig sa buong silid. Nanginginig na kinuha ng investigator ang kanyang mga gamit at mabilis na patakbong lumabas. Iniwan ang mag-ina sa loob ng silid na binalot ng marahas na tensyon
Hinarap ni Jace si Doña Aurora. Ipinatong niya ang kanyang dalawang kamay sa mesa at yumuko ng bahagya upang pantayan ang kanyang ina. Sinabi ko na ito sa iyo noong araw pa, Mama. Iurong mo ang kaso at layuan mo ang pamilya ko. Ngunit nagpadala ka pa rin ng mga aso mo para sundan sila. Ginagawa ko ito para sa pangalan natin, Jace. Pagmamatigas naman ng Donya. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang arugante. Ang mga batang yon ay may dugong Monte Carlo. Hindi sila pwedeng manatili sa piling ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi bastusin ang pamilya natin sa media. Ang babaeng tinutukoy mo ay aking asawa at ina ng mga anak ko. Mababa ngunit mapanganib ang boses ng gobernador. At kung ang dugong Monte Carlo ang sinasabi mo ang dahilan, kung bakit pakiramdam mo ay may karapatan kang sirain ang buhay ko, sisiguraduhin kong mawawalan ng saysay ang pangalang yan. Inilabas ni Jace ang kanyang ballpen at isang opisyal na dokumento mula sa kanyang coat. Ibinagsak niya ito sa harapan ng kanyang ina. Ano ito? Tanong naman ng Donya habang binabasa ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay isang formal na deklara ng pagtatalikod ni Jace sa lahat ng kanyang karapatan sa mga ari-arian, shares at pamana ng pamilyang Monte Carlo. Kasama ang kanyang permadong liham na nagbibitaw bilang chairman ng kanilang family foundation. Iyan ang huling babala ko, Mama. Deklara naman ni Jace. Bawat salita ay may talim ng isang final na hatol. Ipagpatuloy mo ang pagsubaybay sa kanila. Maghahain ka pa ng isang kaso. At hindi lang ako ang magbibitaw bilang gobernador. Tatalikuran ko ang pagiging Monte Carlo. Hayaan nating makita ng buong bansa kung paano mo pinili ang pride mo kaysa sa kaisa-isa mong anak. Mawawalan ka ng tagapagmana, Mama. At hindi mo na masisilayan ang mukha ko o ang mga apo mo habang nabubuhay ka. Nabitawan naman ni Doña Aurora ang papel. Ang kanyang labi ay nanginginig habang nakatitig sa kanyang anak. Sa pagkakataong ito, nalaman niyang tuluyan na natalo ang kanyang kontrol. Si Jace ay hindi na ang masunuring anak. Siya ay isang leon na handang pumatay upang maprotektahan ang kanyang sariling pamilya. Jace, huwag mong gawin ito sa akin. Bulong ng Donya sa kauna-unahang pagkakataon ay nakitaan ito ng panghihina. Ikaw ang nagtakda ng larong ito, Mama. Ako lang ang nagtatapos. Huling saad ng gobernador bago tuluyang tumalikod at lumabas. Winasak ang huling galamay ng nakaraan na nagtatangkang humadlang sa kanyang pagbawi sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng matinding komprontasyon sa pagitan ni Jace at ng kanyang ina, tuluyang natahimik ang kampo ng mga Monte Carlo. Binawi ng Donya ang lahat ng kanyang mga investigator at tikom ang bibig na itinitigil ang anumang legal na hakbang. Nakarating kay Maureen ang balita tungkol sa pagtalikod ni Jace sa yaman ng kanyang pamilya para lamang sa kanilang isang sakripisyong hindi niya kailanman inakalang magagawa ng isang aruganting gobernador. Dumating muli ang araw ng Sabado. Ayon sa co-parenting agreement, oras na para sa pagbisita ni Jace. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa Eco Park o rest house ang tagpuan. Sa halip, si Jace mismo ang nag-imbita sa mag-iina sa isang simpleng townhouse sa isang tahimik na subdivision sa labas ng Kapitolyo. Isang bahay na binili niya gamit ang sarili niyang sahod bilang opisyal na gobyerno, malayo sa marangyang mansyon ng kanyang pamilya. Welcome, bungad naman ni Jace nang buksan niya ang pintuan. Wala siyang suot na suit, isang simpleng apron lang ang nakatali sa kanyang baywang at may bakas ng harina sa kanyang pisngi. Napatitig naman si Maureen. Ang makapangyarihang gobernador ay mukhang isang ordinaryong ama na nagpupumilit magluto sa kusina. Sa likod ni Maureen, mabilis na pumasok sina Liam at Liana. Liyad ang dibdib sa kuryosidad sa bagong lugar. Daddy? What are you making po? Masayang tanong ni Liana na agad lumapit sa kusina nang maamoy ang masarap na pagkain. I'm baking chocolate chips cookies para sa inyo.
At nagluto rin ako ng paboritong carbonara ng mami ninyo. Nakangiting sagot naman ni Jace. Sabay sulyap kay Maureen na kasalukuyang nakatayo sa may hamba ng pintuan. Bahagyang natigilan si Maureen. Natatandaan niya pa ang paborito ko. Habang abala si Jace sa pag-aasikaso sa kambal, lumapit si Maureen sa sala. Malinis ang bahay, simple ang mga kasangkapan, ngunit ang nakapukaw ng kanyang pansin ay ang mga kwadradong nakasabit sa dingding. Walang mga sertipiko ng parangal o politika o litrato ng pamilya ng Monte Carlo. Ang naroroon ay ang mga nakaraang larawan ni Liam at Liana na lihim nitong nakuha sa mall at isang lumang larawan nilang dalawa ni Jace noong mga unang taon ng kanilang kasal. Noong panahong humingiti pa siya ng totoo sa tabi nito. Maureen? Nilingon niya si Jace na ngayon ay nakatayo sa kanyang likuran, dala ang isang baso ng gatas at prutas. Inabot niya ito sa asawa. Salamat sa pagdala sa kanila rito. Sapat na saad naman ng gobernador. Ang kanyang mga matang kulay abo ay puno ng pambihirang kapayapaan. Gusto kong makita nila ang kaya kong maging ama sa kanila na walang tulong ng yaman o kapangyarihan ng mga Monte Carlo. Dito, ako lang si Jace, ang ama ni Liam at Liana. Ang lalaking umaasang mapatawad mo balang araw. Tinitigan ni Maureen ang baso bago tumingin sa mga mata ni Jace. Ang pader ng galit na 5 taon niyang inalagaan ay hindi na tuluyang nawawala. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng puso niya. Ang lalaking nasa harapan niya ay handang magsimula sa simula, kasama siya at ang kanilang mga anak. Hindi madaling burahin ang nakaraan, Jace. Mahinang sagot naman ni Maureen. Ngunit sa pagkakataong ito, uminom siya mula sa basong tubig na iniabot ng lalaki. Ngunit dahil pinatunayan mo na kaya mong protektahan ang mga anak ko, bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan ang sarili mo. Isang malawak at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jace. Sa hindi kalayuan narinig nila ang tawanan ni Liam at Liana habang nag-aagawan sa bagong lutong cookies. Ang bagong simula ay hindi naging madali at marami pa silang pagsubok na dadaanin. Ngunit sa loob ng simpleng tahanang iyon, ang pamilyang minsan ng winasak ng tadhana at ambisyon ay dahan-dahan muling nabubuo. Isang araw, isang hakbang, at isang pagpapatawad sa bawat pagkakataon. Daddy, look at kuya oh. He's eating the cookies. Malakas na sumbong ng munting si Liana habang itinuturo ang kanyang kakambal. Natawa naman si Jace habang maingat na kinuha ang kutsara mula sa kamay ni Liam na may bakas pa ng chocolate sa dulo ng ilong. Liam, sabi ni Daddy sandali na lang at isasalang na natin sa oven, hindi ba? Baka sumakit ang tiyan mo niyan. I was just testing the quality, Daddy. Standard operating procedure. Seryosong depensa naman ng munting batang lalaki gamit ang mga terminong narinig niya sa mga business meeting ng kanyang ina. Napakapit si Jace sa kanyang baywang. Pilit na pinipigilan ang tawa. Ang kanyang panganay ay tila bebersyon na may utak ng isang CEO. Lumingon si Jace sa may pintuan ng kusina at doon ay nakita niya si Maureen na nakasandal sa pader. Nakahalukip-kip habang ang suot na banayad at totoong ngiti sa kanyang mga labi. Ang dating Madam M na laging formal at matapang ang mukha ay isang ordinaryong ina na nakahanap ng kanyang kapayapaan. Mukhang kailangan mo ng tulong ng isang eksperto, Governor. Biro naman ni Maureen habang naglalakad papalapit sa kanila. Kumuha siya ng tissue at marahang pinunasan ang chocolate sa ilong ni Liam. Bago kumuha ng kaunting harina at pabirong ipinahid ito sa pisngi ni Jace. Hey! Nagwawala na ang rena. Nakangiting reklamo naman ni Jace, ngunit hinayaan niyang manatili ang harina sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kamay ni Maureen sa pagkakataong ito, hindi upang pigilan o ipitin ito, kundi upang pisilin ng may pasasalamat.
Salamat sa pagpunta rito ngayon. Para sa mga bata, sagot naman ni Maureen. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umiiwas sa matatalas na matang kulay abo ng lalaki. At siguro, para na rin sa atin. Matapos ang masayang kaguluhan sa kusina, sabay-sabay nilang pinagsaluhan ang bagong bake na cookies at carbonara sa maliit na dining table ng townhouse. Walang mga mamahaling plato, walang mga waiter at walang mga bodyguards na nakamasid. Ang tanging naroroon ay tunog ng tawanan ng kambal at ang palitan ng mga kwento ni na Jace at Maureen tungkol sa 5 taon ng kanilang pinalampas. Nang sumapit ang hapon, napagod ang kambal sa paglalaro at sabay na nakatulog sa mahabang sofa sa sala. Magkayakap habang nakabukas ang telebisyon. Lumabas naman sina Jace at Maureen sa maliit na balkonahe ng townhouse. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang hangin ay sariwa na at ang langit ay nababalutan ng kulay kahel na dapit hapon. Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita kitang nakatali sa isang simpleng apron lang, Jace. Sagot naman ni Maureen sa katahimikan habang nakatingin sa malayo. Mas gugustuhin ko pang isuot ang apron na to araw-araw kaysa naman sa pinakamahal na suit sa Kapitolyo. Kung ang kapalit naman ay ang makita kayong nakangiti ng mga bata. Tapat naman na sagot ni Jace. Humarap siya kay Maureen. Ang kanyang boses ay naging mas malalim at seryoso. Alam kong marami pa akong kailangang patunayan, Maureen. Ang sugat na nakaraan ay hindi naghihilom sa loob lang ng ilang linggo, pero pangako, hindi ako mapapagod. Ibinaba ni Maureen ang kanyang tasa at hinarap ang lalaki. Hinawakan niya ang kuwelyo ng polo shirt ni Jace. Tila ba inaayos ang lukot nito ngunit nanatiling malapit ang kanyang mukha. Alam ko, Jace, nakikita ko ang mga sakripisyo mo. May hinang saad naman ni Maureen. Ang kanyang boses ay binalot ng totoong emosyon. Ang pader na itinayo ko, tuluyan ang natibag. Hindi dahil sa kapangyarihan mo, kundi dahil pinili mong maging ama sa mga anak ko at maging lalaking karapat-dapat sa pagmamahal ko. Nang marinig ang mga salitang iyon, tila ba nabunutan ng isang malaking tinik ang puso ng gobernador. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang inabot niya ang mukha ni Maureen at tinaplos ang pisngi nito. At unti-unting inilapit ang kanyang mga labi. Ang kanilang paghalik ay hindi tulad ng dati na puno ng puot, pag-alinlangan o marahas na pagnanasa. Ito ay isang halik ng pagpapatawad, ng muling pagtanggap at ng isang pangako na ng kanilang pag-ibig na minsan nang nawala sa dilim ay muling nagbabalik sa liwanag. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, niyakap ni Jace si Maureen ng napakahigpit habang ang huling sinag ng araw ay nag-iwan ng gintong liwanag sa kanilang paligid. Ang digmaan para sa pamilyang Monte Carlo ay formal na nagtapos. Wala nang legal na labanan, wala nang maduduming taktika ng politika at wala nang pagtakas. Ang reyna at ang gobernador ay sa wakas ay muling nagkasama sa ilalim ng iisang bubong. Hindi bilang mga preso ng ambisyon, kundi bilang mga pinuno ng kanilang sariling malayang tahanan. Governor, handa na po ang ribbon cutting ceremony para sa bagong Provincial Children's Wings. Bulong naman ni Lucas habang maingat na inaayos ng kanyang hawak ang tablet. Tumango naman si Jace ngunit ang kanyang mga matang kulay abo ay hindi nakatutok sa mga mambabatas o sa mga kamera ng media na nag-aabang sa labas ng gusali. Nakatingin siya sa gilid ng stage kung saan pababa ang isang marangyang puting sasakyan. Ang kanyang pamilya, si Maureen ay naglalakad na may pambihirang gilas. Suot ang isang sopistikadang pastel suit mula sa kanyang sariling koleksyon. Sa kanyang magkabilang gilid ay hawak-hawak niya ang 6 na taong gulang na sina Liam at Liana na ngayon ay formal na ring nakasuot ng mga pambatang bersyon ng formal na kasuotan. Nang magtagpo ang mga mata ni na Jace at Maureen, isang palitan ng malalim at mayuming ngiti ang naganap. Wala ng takot, wala ng pag-alinlangan. Matapos ang seremonya, mabilis na iniiwan ng pamilya Monte Carlo ang dagsa ng media upang magtungo sa pamilyar at tahimik na townhouse
na naging kanlungan ng kanilang muling pagkabuo. Habang naglalaro ang kambal sa sala kasama si Yaya Clara, iniwan sina Jace at Maureen sa kusina. Yakap-yakap ni Jace si Maureen mula sa likuran habang pinapanood ang kanilang mga anak. "Salamat, Maureen." Bulong naman ni Jace. Idinampi ang isang marahang halik sa sentido ng kanyang asawa. "Para sa pagkakataong ito at sa pagtitiwalang ibinigay mo." Humarap si Maureen sa kanya. Isinabit ang kanyang mga braso sa liig ng gobernador. "Ipinanganak mo ang bagong simula na ito, Jace. Pinatunayan mo na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagmamay-ari, kundi tungkol sa pagpili ng magbago para sa mga taong mahal mo." Isang matamis at masuyong halik ang muling nagsilyo sa kanilang walang katapusang kasunduan. Ang kwento ni na Jace at Maureen ay hindi nagtatapos sa isang simpleng pagpapatawad, kundi sa isang habang buhay na pangako na ang kanyang pamilyang binuo at pag-ibig ay pinagtibay ng pagsubok ay hinding-hindi na muling magkakawatak-watak. Si Madam M, ang pinakabagong winter collection ng Vans International sa Paris, ay nagbenta ng mahigit 10 milyong euro sa unang 2 oras pa lamang. Ulat ng kanyang French operation manager sa pamamagitan ng isang nangkaskrip na tawag. Nakahilig si Maureen sa bintana ng kanyang opisina, nakatanaw sa malawak na hardin ng kanilang bagong tahanan. 1 taon at kalahati na ang lumipas mula nang piliin nilang manatili sa Pilipinas. Ngunit ang kanyang negosyo sa Europa ay hindi humihina, sa halip, mas lalo itong naging matatag nang magsanib ang kanilang talino at ang proteksyon ng kanyang asawa. Ipagpatuloy lang, maikli at maotoridad na utos ni Maureen bago ibaba ang telepono. Naramdaman niya ang marahang pagpulupot ng isang pares ng malalakas na braso sa kanyang baywang. Ang pamilyar na bango ng mamahaling pabango at banayad na amoy ng kape ay nagpababa ng kanyang tensyon. Si Jace, "Masyado ka na namang nagtatrabaho." Bulong naman ni Jace bago isinubsob ang kanyang mukha sa liig ni Maureen upang humalik. "Kailangan ko manatiling matatag para sa kambal, Governor." Nakangiting saad naman ni Maureen. Lumingon siya upang harapin ang asawa. Sa pagkakataong ito, napansin niya ang isang hawak na kulay gintong envelope ng lalaki. "Ano yan?" Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jace. Isang imbitasyon para sa isang pribadong bakasyon sa isang eksklusibong isla sa Palawan. Walang mga staff ng Kapitolyo, walang mga assistant mula sa Vans International, at naiwan ko na rin ang mga bata kay Yaya Clara at kay Lucas para sa darating na weekend. Nalaki naman ang mga mata ni Maureen, bahagyang hinampas sa dibdib ang asawa. "Jace, anong ibig mong sabihin? Ay tinalikuran mo na ang mga tungkulin mo para lang sa isang weekend getaway?" "Gaya ng lagi kong sinasabi sa iyo, Maureen." Inilapit ni Jace ang kanyang mukha. Ang kanyang mga matang kulay abo ay nag-aapoy sa matinding pagmamahal at pagnanasa. Ang buong mundo ay kayang maghintay, ngunit ang asawa ko ay hindi. Hindi na hinintay pa ni Governor ang sagot ng kanyang reyna. Sinakop niya ang mga labi ni Maureen ng isang malalim, mapusok at matagal na halik. Isang patunay na sa kabila ng kanilang mga abalang buhay bilang mga pinuno ng kani-kanilang larangan, ang kanilang silakbo at pag-ibig sa isa't isa ay kailanman ay hindi muling rurupok. Ang kanilang nakaraan ay isang aral, ang kasalukuyan ay isang regalo, at ang hinaharap ay isang walang katapusang serye ng mga kabanata ng kanilang sabay na isusulat ng may buong katapatan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jace habang nakatitig sa 2 walang laman na upuan sa dulo ng mahabang hapagkainan. Ang sumunod na Lunes pagkatapos ng kanilang pribadong bakasyon sa Palawan ay nagdala ng isang kakaibang katahimikan sa kanilang tahanan. Nandito na po ang unang bugso ng mga dokumento para sa Vans Monte Carlo Foundation, Madam. Pag-uulat naman ng bagong personal assistant ni Maureen habang maingat na inilalapag ang ilang folder sa mesa. Umupo si Maureen sa tabi ni Jace. May 2 tasa ng kape. Bukang mas tahimik ang bahay ngayon kaysa noong nasa Paris tayo.
Natawa ng bahagya naman si Jace. Inabot ang kape at hinawakan ang kamay ng asawa. Ito ang unang araw ni Liam at Liana sa kanilang bagong international na paaralan dito sa bansa. Normal lang na makaramdam tayo ng ganito, pero alam kong kayang-kaya iyon ng mga anak natin. Lalo na si Liam. Dugtong naman ni Maureen na may kasamang ngiti. Sigurado akong kasalukuyan na niyang sinusuri ang sistema ng kanilang silid-aklatan. Pinalot sila ng isang pamilyar at komportableng katahimikan habang sabay na pinapanood ang pagsikat ng araw mula sa malaking bintana. Ang kanilang buhay ay hindi na isang magulong serye ng mga iskandalo at pagtakas, kundi isang maayos at balansing takbo ng isang pamilyang natutong maghilom. May naisip ako, Maureen. Basag naman ni Jay sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang masuyong kinang. Paano kung sa susunod na buwan, mag-imbita tayo ng ilang malapit na kaibigan at kasamahan para sa isang simpleng salo-salo. Hindi para sa politika o negosyo, kundi para ipagdiwang ang opisyal na pagbukas ng bagong yugto ng ating buhay. Tumingin si Maureen sa kanya, ang kanyang puso ay napuno ng kapanatagan. Isang magandang idea yan, Governor. At sa pagkakataong ito, ako naman ang tutulong sa iyo sa kusina. Ang bawat numero at kabanata ng kanilang nakaraan ay nagdala sa kanila ng puntong ito, kung saan ang hinaharap ay hindi na isang bagay na dapat katakutan, kundi isang malawak at bukas na libro na handa nilang sulatan araw-araw ng magkasama at nang walang anumang pag-alinlangan. Sabi ko na nga ba, ikaw ang makakakuha ng unang pwesto. Nakangiting saan naman ni Jace habang ipinapakita ang hawak na report card ng kanyang panganay. Nasa loob sila ng opisina na punong-puno ng bagong paaralan ng kambal. Matapos ang unang 3 buwan ng klase opisyal nang lumabas ang marka ni Liam. Gaya ng inaasahan, nakakuha ng pinakamataas na parangal sa larangan ng matematika at siyensya. It's just a basic logic, Papa. Seryosong sagot naman ng 6 taong gulang na batang lalaki. Bagamat may bahagyang umimbok sa pride ng kanyang maliit na dibdib. At ikaw naman, aking munting prinsesa. Baling naman ni Maureen kay Liana na kasalukuyang nakaupo sa kanyang kandungan habang hawak ang isang makulay na sertipiko. I get the best in creative arts, Mami. Sabi naman ng teachers ko, magaling daw po akong pumili ng mga kulay gaya ninyo. Masayang pagmamalaki naman na munting dalagita. Niyakap ni Maureen na mahigpit ang anak. Ramdam ang labis na pasasalamat. Ang takot na baka hindi makasabay ang kambal sa paglipat ng bansa ay tuluyan ng napawi. Sa halip na matakot, mas lalong umusbong ang talento ng dalawa dahil sa kapayapaang nararamdaman nila sa kanilang tahanan. Matapos ang pasalamatan, ang guro sabay-sabay na lumabas ang pamilya Monte Carlo patungo sa parking lot. Habang naglalakad, maingat na kinuha ni Jace ang kamay ni Maureen at pinagpalit ang kanilang mga daliri. Saan natin gustong mag-celebrate? Tanong naman ng gobernador habang ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kasiyahan ng katanghalian. Sa townhouse! Mabilis na sagot naman ni Liam at Liana nang sabay. Gusto po namin ng homemade pizza. Natawa naman si Jace at tumingin kay Maureen. Mukhang kailangan mo namang magsuot ng apron, Madam M. Isang karangalan, Governor. Tugon naman ni Maureen na may kasamang malambing na sulyap. Ang kanilang tagumpay ay hindi na sinusukat sa dami ng boto sa eleksyon o sa taas ng benta sa merkado ng Europa. Ang tunay na tamis ng kanilang tagumpay ay nasa bawat simpleng sertipiko ng kanilang mga anak. Sa bawat tawanan sa loob ng sasakyan at sa katotohanan sa bawat pag-uwi, sila ay buo at magkasama. Ang kusina ng townhouse ay muling binalot ng amoy ng bagong lutong at natutunaw na keso. Suot ng kanilang mga simpleng mga apron. Abala ang buong pamilya sa paggawa ng kanilang ipinangakong homemade pizza. Si Liana ay masayang naglagay ng mga pepperoni sa ibabaw ng pizza, habang si Liam naman ay seryosong sinusukat ang distansya ng bawat hiwa ng mushroom para sa kanilang gawa. Daddy, look at Kuya Pizza. It's look like a math drawing.
Natatawang po na naman ni Liana habang itinuturo ang gawa ng kapatid. Natawa naman si Jace, dahan-dahang ginulo ang buhok ni Liam. Hayaan mo siya, munting prinsesa. Iyan ang sining ng isang magiging inhinyero o CEO balang araw. Habang isinusubo ni Jace ang unang tray ng pizza sa oven, lumapit si Maureen sa kanya. May dalang basang tela upang punasan ang kaunting sarsa na dumikit sa kanyang braso. Habang ginagawa ito ng asawa, hindi napigilan ni Jace na titigan ang mukha nito. Ang bawat anggulo, ang payapang ningning sa kanyang mga mata at ang banayad ng ngiti na dati ay pilit niyang pinapangarap na makita muli. May problema ba, Jace? Tanong naman ni Maureen na mapansin na natitigilan ang asawa. Wala naman. Masuyong sagot naman ng gobernador. Inabot niya ang kamay ni Maureen at dahan-dahan itong idinikit sa kanyang dibdib, kung saan mararamdaman ang mabilis ngunit regular na tibok ng puso niya. Iniisip ko lang kung paano ako bihira at kaswerteng lalaki. 5 taon akong naging bulag, ngunit binigyan pa rin ako ng panahon ng isang pagkakataon na maranasan ang ganitong uri ng ligaya. Lumambot naman ang ekspresyon ni Maureen. Isinabit niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Jace. Binaliwala ang mga bata na abala ngayon sa paghuhugas ng kani-kanilang mga kamay sa lababo. Ang panahon ay hindi nagbibigay ng pagkakataon ng kusa, Jace. Bulong naman ni Maureen, habang ang mga mata ay tapat na nakatitig sa mga mata ng asawa. Ipinaglaban mo to. Pinili mong ibaba ang lahat ng mayroon ka para sa amin, kaya nararapat lang na maranasan mo ang kapayapaang ito. Isang pilit ngunit napakatamis ng ngiti ang pinagsaluhan ng mag-asawa. Sa gitna ng init ng kusina, ang bawat numero ng kabanata ng kanilang dinadaanan, mula sa sakit, galit, pagtakas hanggang sa pagbabalik, ay tila ba mga hakbang lamang na kinakailangan nilang takpan upang marating ang rurok ng kanilang totoong kaligayahan. Daddy, Mami, ang pizza po baka masunog. Malakas na paalala ni Leah mula sa likuran nila habang nakataas ang isang kilay. Natawa ng sabay naman sina Jace at Maureen bago muling humarap sa kanilang mga anak. Ang kanilang buhay ay patuloy na iikot. Ang mga bukas ay darating pa. Ngunit sa loob ng maliit na tahanang ito, ang pag-ibig ay mananatili, matatag at walang katapusan. Sumapit ang gabi at tuluyan ng binalot ng katahimikan ng townhouse. Matapos ang masayang salusalo at paggawa ng pizza, mahimbing nang natutulog sina Liam at Liana sa kanilang silid, yakap ang kani-kanilang mga paboritong laruan. Naiwan naman sina Jace at Maureen sa sala, nakaupo sa malambot at habang nakasandal sa gilid ng sofa, ang tanging liwanag na natitira ay nagmumula sa isang maliit na lampshade sa sulok. Nagbigay ng isang mainit na komportableng aura sa buong paligid. Ipinatong ni Maureen ang kanyang ulo sa balikat ni Jace habang ang malalaking kamay naman ng gobernador ay maingat na humahaplos sa kanyang buhok. Iniisip mo pa rin ba ang nakaraan? May hinang tanong naman ni Jace. Binasag ang katahimikan sa isang masuyong tono. Huminga ng malalim naman si Maureen at hinawakan ang kamay ng asawa na nasa kanyang balikat. Minsan, ngunit hindi napait ang nararamdaman ko, Jace. Kundi dahil sa mga dumaang bagyo, hindi natin matutunang pahalagahan ang ganitong uri ng katahimikan. Ang nakaraan ay naging daan lang para mas lalong nating mahalin kung ano ang mayroon tayo ngayon. Iniharap ni Jace si Maureen sa kanya. Hinawakan ang magkabilang pisngi nito at tinitigan ang asawa ng may pinakamalalim na katapatan. Ipinapangako ko sa iyo. At ito noon, napoprotektahan kita. At hindi ako mapapagod na patunayan ang sarili ko araw-araw. Ngayong gabi, gusto kong iwan sa iyo ang isang bagong pangako. Ano yon? Nakangiting tanong naman ni Maureen. Pangako na anuman ang mangyari sa hinaharap, dumating man ang mga bagong pagsubok, mula sa aking karera o sa iyong negosyo, hinding-hindi ko na muling bibitawan ang kamay mo. Ang pamilyang ito ang aking pinakamalaking tagumpay. At ikaw, ang aking habang buhay na tahanan.
Isang luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa mga mata ni Maureen na agad namang pinunasan ni Jace gamit ang kanyang hinlalaki. Sa huling pagkakataon, inilapit nila ang kani-kanilang mga mukha at pinagsaluhan ang isang halik na puno ng pag-asa, pagmamahal at ganap na kapayapaan. Ang kwento ni Jace at Maureen, ng gobernador at ng kanyang reyna, ay maaaring magsimula sa dilim at ang mga lihim, ngunit ito ay tuluyan ng nagtapos sa ilalim ng liwanag ng isang matatag at walang katapusang pag-ibig. Ang kanilang bukas ay nagsisimula pa lamang at handa silang harapin ito, magkasama, magkabigkis at magpakailanman.